Mga kapatid, dito na naman tayo. At gaya ng dati, sana tayo wag magsasawa. Dahil ito ay ah, walang hinto hanggat hindi nababago ang langit at lupa, mga kapatid. Dahil ito nga dahil kong sinasabi sa lahat na wala nang iba, wala nang iba. Isa dito, mga kapatid. At ito'y natatangi lamang sa buong mundo, mga kapatid. Nag-iisa lang ito na siyang pag-asa, paraan, upang tayo ay tunay na maligtas, mga kapatid. Dahil yung inaasahan natin mga kaligtasan na itinuro sa atin ng mga namumuno sa mga relihiyon, mga kapatid, ay pawang kasinungalingan. Paano tayo maliligtas doon sa mga kasinungalingan, mga kapatid? Napakalabo. At yan nakikita natin sa bakas ng mga namumuno sa atin. Maging sa relihiyon, ating mga kinagisnan, at ganoon din sa mga pangulo ng ating pamahalaan. Mga batas, mga kapatid. Napakaraming mali talaga. At yan ay dito nyo malalaman. Pag-compare ninyo yung utos na naririnig nyo dito sa kasalukuyang pinatutupad ng batas ng mga tao. Sabi sa Ilocano, pagtalyin nyo. Pagpantayin nyo kung parehas, mga kapatid. Yung utos ng Ama at ang utos ng tao. Dapat, mga kapatid, ang utos ng tao, ang batas ng tao ay mula sa batas ng Diyos, mga kapatid. At itong aral na ito, mga kapatid, sa ngayon, dito sa huling araw, ito walang pinipili. Wala na itong pinipili ngayon. Sa kapanahunan at kapanahunan, ito kailangang ipangaral, mga kapatid. At bago ang lahat, saan man kayo naroroon, mga kapatid, ano man ang natayuan mo sa buhay, basta kayo ay nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, ang biyaya at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo na ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, ito na yung ito na yung araw Kaya nga sinasabi ko sa inyong lahat ngayon at simula pa nung 2017 at ngayon nga pangalawang bugso na tayo. Tayo ay nagtapos sa unang bugso. Sa kabuuan natin ng 9 na taon, tama ba? 9 na taon, mga kapatid, yung unang bugso. At ito, pangalawang bugso na ito ng utos ng ating Ama na ibinigay sa atin. At alam nyo naman, mga kapatid, sa banal na kasulatan ang nakalagay doon, sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ay pagtitibayin ang bawat salita, mga kapatid. Ay marami nagpapatutuo dito sa amin, mga kapatid. At yun ay nakikita ninyo. Hindi tayo nagsisinungaling din na itong mga utos na ito, ating Ama, ay kailangang ipangaral sa kapanahunan at hindi kapanahunan. Ito yung target ko, mga kapatid, sa YouTube, sa Facebook. At kumari lang lahat ng makikita natin sa social media na pwedeng magamit para maiparating sa lahat ng mga tao ang mensaheng ito ay papasukin natin yun, mga kapatid,
sa kasulok-sulukan, sa maliliit na isla, kailangang makarating ito mga kapatid. Kaya sana i-share niyo itong mensaheng ito na inyong naririnig sa programa ito mga kapatid sa lahat ninyong kakilala. Kung hindi naman ito maunawa, i-share niyo sa iba. Dahil ito ang obligasyon natin sa ating anak. Ipangaral ang ibanghilyo ng ating anak sa langit. Ikalat sa buong lupa mga kapatid. Ito yung ating mababasa dun sa aklat ng Timoteo 4:2, 3 hanggang 4, ikalawang Timoteo, mga kapatid. 4:2, 3 hanggang 4. Makinig kayo mabuti. Init. Kung ano natin, basahin na natin mga kapatid yung ikalawang Timoteo 4:2, 3 hanggang 4. Basahin na natin. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon sila ng kati ng tainga. Ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong. Alam niyo ba yung mga gurong mga kapatid? Tandaan niyo itong salitang ito, gurong, at ito ay i-message nyo sa atin mamaya. Ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Iyo mga kapatid, ito yung katotohanan. Ngayon, pag hindi niyo pinaniwalaan, sinasabi ko sa inyo, sa katha kayo pupunta. Dahil ito yung katotohanan mga kapatid. Doon sa 4, ating last na binasa. At ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Yung mga kapatid, yan ay nakasulat. Ngayon, yung nangyayari ngayon, nakasalukuyan, nalaganap, pati sa ating pamahalaan, pati sa ating batas. Yan puro katha, mga kapatid. Lahat ng patakaran ng batas ng tao dito sa lupa, puro katha, sinasabi ko sa inyo dito. Kaya nakasulat sa banal na kasulatan, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa, mga kapatid. Dahil walang sumusunod sa buong kautusan, mga kapatid. Ganun pa man, ang nakasulat na walang gumagawa ng mabuti. Mayroon tayong dapat paniwalaan na nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Nandun sa aklat ng mga gawa, 3:22-23 na atin itong paulit-ulit na binabanggit sa inyo. Sa kabila na walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, may itinuturo sa banal na kasulatan na dapat pakinggan mga kapatid. Para tayo ay hindi mapuksa. Nandun yun sa gawa, 3:22 hanggang 23. At kayo na matagal nang nakikinig dito, sumusubaybay sa palatuntunan ito, alam niyo yan. So, ito may nakarecord, yung mga marurunong dyan sa Biblia, hanapin mo. Gawa 3:22-23. Yun ang natatanging pag-asa mga kapatid. Wala nang iba. Yun lang. Para huwag mapuksa. Dahil ang hindi makinig sa propetang dahil pupuksaing lubos, mga kapatid.
sa gitna ng mga bahay. Propetang gaya ni Moises ang tinuturo ng mga kapatid. Pag sinabing propeta na kagaya ni Moises, yung 10 utos hawak niya, mga kapatid. Nasa kanya yung 10 utos. Kaya ito ang ating palaging ipinangangaral. Binabalikan natin ito dito sa ikalawang bugso ng pagtuturo ng Espiritu Santo sa atin. Gaya nito, mga kapatid. Yung kadugtong nito ating binasa ay doon sa Tito 1:13 hanggang 14. Tito, mga kapatid, kadugtong kadugtong lang, halos kadugtong. Tito, siya rin katabi, mga kapatid. Ang sulat ni Pablo kay Tito. 1:13 hanggang 14. Basahin natin. Ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa pananampalataya na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at ng mga utos ng mga tao na nangagsisingsay sa katotohanan. Yung mga kapatid. Ano yung mga utos ng tao, mga kapatid? At ano ang mga utos ng Diyos na dapat sana natin tuparin? May batas ang tao sa lupa, mga kapatid, na hindi umaayon sa batas ng ating Ama sa Langit. Yun yung mga utos ng tao, mga kapatid. Ito ay napakalinaw. Patulan nyo ang sinasabi ko. Itong huli, dito sa 14, sabi dito, huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Sino ba ang tao na ating sinusunod, mga kapatid? Walang iba kundi yung may mga tungkulin, mga kapatid. Yung mga namiminuno sa mga napakalalaking paniniwala na yan, mga kapatid. Napawang isinisinsay ang mga tao, inililihi sa utos ng ating Ama. Hindi sila naniniwala sa 10 utos. Dahil yun daw 10 utos ay lumang tipan. Yan, yung paniniwala nila, mga kapatid. Mayroon silang sarili nilang utos. Yan yung tinatawag sa Biblia na utos ng mga tao. Yan, yun ang ayaw na ayaw ng ating nagagawin ng mga tao ay ang utos ng mga tao. Ang dapat nating gawing mga tao ay ang utos ng ating Ama sa Langit, mga kapatid. Ayan. Kaya ito yung dahilan. Pati yung mga mayayaman, napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Yung mga umaasa sa mga kayamanan, mga kapatid, dahil nga sa hindi nila pagtupad sa buong kautusan. So, yung mga mayayaman dyan na nakikinig, mga kapatid, tumutok kayong mabuti dito, pag-aralan ninyo. Kung mahal ninyo ang inyong sarili, mas higit ninyong mahalin ang mga utos na naririnig ninyo dito. Dahil ito, mga kapatid, ang utos ng ating Ama. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo at ng buong kaluluwa mo, ng buong buhay mo, mga kapatid. Kaya kung mahal mo ang buhay mo, mas mahalin mo ito ng higit sa buhay mo, mga kapatid. Dahil walang saysay ang buhay ng tao. Kung hindi mo alam, hindi mo sinusunod ang buong kautusan ng ating Ama sa Langit. Dahil ang mga bagay na walang saysay, walang kabuluhan, yan ay nawawala. Nasusunog sa apoy yung mga bagay na walang kabuluhan, mga kapatid. At isa lang ang may kabuluhan, mga kapatid, ang buong kautusan. Kaya doon tayo. Kita nyo itong paalala sa mga mayayaman, palagi natin itong nababanggit at inuulit-ulit mula noon hanggang ngayon, mga kapatid.
paalala sa mga mayayaman. Dahil marami ang mga, sabihin na natin, nangabaliw sa kayamanan, nangahahaling sa mga kayamanan, mga nagpapakayaman, sobra-sobrang mga kayamanan, mga kapatid. Grabe. Ito ang dapat ninyong malaman, kayong mga mayayaman. Kahit yung hindi mayaman dyan na nakikinig, na may planong magpayaman o kaya sila may kapatid o pinsan o lolo o lula na mayayaman, iparating ninyo ito sa kanila, mga kapatid. Kahit ibulong lang ninyo, pwede na. Importante, marinig nila. Nakasulat sa Mateo 19:23 hanggang 24. Mateo, mga kapatid. 19:23 hanggang 24. Basahin nyo na? Basahin na natin, mga kapatid. O sa mga mayayaman at nagpaplanong yumaman. Pero sinasabi, hindi dito sinasabi na masama yung magpayaman. Ang masama, mga kapatid, yung hindi kasusunod sa buong kautusan. Dahil pati hindi mayaman, pag hindi sumunod sa buong kautusan ng ating Ama, ay hindi rin yan makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Kaya sinasabi na ang mayaman ay mahirap pumasok sa kaharian ng langit dahil sila yung mayroong pinakamalakas na pwersa para sila ay makapasok sana, magawa ang buong kautusan dahil nandun na sa kanila lahat eh. Ay yung dukha. O kung isipin natin mabuti, napakahirap sumunod sa utos ng Ama yun eh dahil marami silang pinagkakaabalahan araw-araw. Hanap buhay, trabaho, para kumain. Ay yung mayaman, nagbibilang lang ng pera yan. Kayang-kaya nilang sundin ang buong kautusan, mga kapatid. Kaya silang umupa. Kaya nilang umupa ng mga tao. Hindi kagaya nating mga dukha na sarili nating lakas at pawis ang ginagamit sa pagtupad sa buong kautusan, mga kapatid. Kita nyo, yung Mateo 19:23 hanggang 24, ang pagkabanggit ba ganun? Basahin na natin. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Isipin niyo mabuti, mga kapatid. Ilang beses natin binabanggit. At dito sa mga binabanggit natin ito, wala ni isa na nagpo-comment. Kaya malinaw na itong katotohanan ayaw ng mga nakikinig. Dahil kung ito gusto nyo, lumalapit sana kayo, nagtatanong sana kayo kung ano pa, nasaan pa yung iba ng mga utos. Dahil 10 utos mga kapatid. Kung mahal niyo ang katotohanan, magtatanong kayo kung nasaan pa yung ibang katotohanan, mga kapatid. Dahil lahat ng katotohanan na kinaroroonan ng kaligtasan, ibinigay sa inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Lahat, inuulit ko, lahat ng katotohanan na kinaroroonan ng kaligtasan, ibinigay sa akin, mga kapatid. At lahat ng iyon na ibinabahagi ko sa inyo, kung ito inyo tatanggapin. Binabahagi ko ito sa inyo, mga kapatid. Araw-araw. Dahil ngayon, wala nang pinipiling panahon ito, mga kapatid. Wala nang pinipiling oras. Kapanahunan at hindi kapanahunan, pwede na itong pangaral, mga kapatid. Dahil ito na yung araw.
Oras na lang hinahantay natin. Nandito na tayo sa araw. Oras na lang na iniintay para umulan ng apoy, mga kapatid. Tandaan nyo, sinasabi ko, uulan ng apoy, mga kapatid. Baka pag umuulan na ng apoy, saka nyo lang ako maalala yung mga salita ko. Wala nang pag-asa pag ganun, mga kapatid. Hindi mo na magagawa yung 10 utos pag umuulan na ng apoy. Kaya kung ito'y marinig mo ngayon, mga kapatid, ngayon pa lang, hindi pa umuulan ng apoy, may pagkakataon ka pang gawin yung 10 utos para ikaw ay mailihis sa pag-ulan ng apoy, mga kapatid. Dahil yung pagtupad sa buong kautusan, nandun yung kaligtasan, mga kapatid. Natapos na ba natin? Tingnan nyo, yung camel, hindi mahihirapang pumasok sa butas ng karayon. Pero yung mayaman, ay talagang hirap na hirap. Napakahirap. Gaano kalaki ang katawan ng isang mayaman at ang katawan ng isang camel, mga kapatid. Di ba? Ating iisipin mabuti. Napakahirap pag ganun ang sitwasyon ng mayaman, mga kapatid. Dahil ang isa na pagkakamali ka ng tao, yung ika-10 bahagi, yan ay totoo, mga kapatid. At yan ay pagdidiinan natin sa mga susunod na araw. Yung ika-10, mga kapatid. Sa lahat ng kinikita natin, mga kapatid, yung ika-10 bahagi, hindi yan sa atin. Yan ay sa ating Ama sa Langit. At yan ay dadalahin ng bawat isa sa atin sa iisa lang na dako, mga kapatid. Iisang dako lang dadalahin. Yun yung tunay, mga kapatid. Hindi kagaya nung sinasabi, riktang sasabihin ko sa inyo, hindi katulad nung sinasabi ni Kibuloy, mga kapatid. Dahil ako isang muntik na rin yung sabi sa Ilocon na maanlilaw. Muntik na rin akong maluko, mga kapatid. Mabuti lang inaalalayan ako ng Espiritu Santo. Hindi niya pinahintulot na mapunta ako ron, mga kapatid. Magbigay ka ng tanong, ika sa akin ng Espiritu Santo. Pag hindi na nasagot ng eksaktong sagot, huwag kang sumama. Nagbigay ako ng tanong, mga kapatid, sa mga kasama ni Kibuloy. Pati kay Kibuloy, dahil nag-chat kami yan nung una. Ni isa, walang sinagot. Ayun. Doon ako hindi na ako nagtuloy sa kanya. Siya ang mahigpit na papatupad ng 10 utos na hindi naman niya inaayon sa paraan na gusto ng Ama. Yun ang isang mabigat, mga kapatid, na kasalanan ng tao. Subukin nyo, mga kapatid, magtanong kayo. Diyan sa isang paraan pa lang yan, mararamdaman nyo na. Kung sino yung kumikita sa inyo, buwan-buwan, kung magkano kinikita nyo, dalahin nyo rito ang ika-10 bahagi. Mararamdaman nyo kaagad, mga kapatid, ng Espiritu Santo ay umaalalay sa. Pero kulang yun, mga kapatid. Kulang yun. Hindi yun sapat para ikaw ay maligtas, mga kapatid. Kailangan mo rin ang 10 utos talaga na matupad. Maliban pa doon sa ika-10 bahagi. Kailangan kumpleto, mga kapatid. Kagaya yan ng pagluluto ng ulam. Yan ay hindi magiging kumpleto ang lasa kapag iisa lang ang rekado. Para maging kumpleto, mga kapatid, lahat ng rekadong kailangan ilagay mo. Para yung linuluto mo, yung lasa na talagang dapat ay lasa niya ay lumabas, mga kapatid. Gaya ng kaligtasan, mga kapatid, lahat ng kailangan na sundin at gawin natin para yung kaligtasan ay lumabas at palaging nakaalalay sa atin araw-araw, mga kapatid. Saan man tayo pumunta, anuman ang katayuan natin sa buhay.
Doon na nga tayo sa sinasabi natin kanina na ang mayaman nga ay talaga makapasok sa kaharian ng langit. Kaya kayo mayaman mga kapatid, ano pang ginagawa ninyo? Ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, alalahanin niyo na lang yung katayuan ni Noe noong unang panahon. Yun na lang ang isipin niyo. Ang katayuan ni Noe, Noe ba yun? At ako mga kapatid ay iisa. Ang katayuan ni Noe at ako ay sa ngayon ay iisa mga kapatid. Hindi pinaniwalaan hanggang sa umulan ng tubig mga kapatid. Ito ay hindi ninyo paniniwalaan hanggang sa umulan din ng apoy. Kagaya ng binabanggit ko kanina. Yun yung pinagkaiba namin ni Noe. Panahon niya ay apoy. Ang umulan ay umulan ng tubig. Ito ng panahon ngayon ng anak ng tao ay apoy. Ayan, di ba? Magkaiba. Malunod yung mga tao noon. Walang pinili. Buntis man, kaanak man na bata. Walang pinili noon, mga kapatid. Basta hindi naniwala kay Noe. Naniwala lang ang kanyang pamilya. Dahil yun yung tumulong sa kay Noe sa paggagawa ng barko. Sabi, arka. Ayan. Wala akong ibang katulong ngayon sa pagtupad sa utos ng ating Panginoong si Isaw Ama, kundi ang aking landing kapamilya, kagaya nila. Kaya pagdating ng pag-ulan ng apoy, sinasabi ko, maalala ninyo si Noe. Maalala ninyo. Dahil itong salitang ito, kumalat na ito sa buong mundo, hindi nga lang pinapansin. Mga kapatid. Facebook yan eh, social media yan eh. Ano bang tawag yan? Ang tawag dito? Facebook, social media, hindi ko matumbok agad mga kapatid. Ano yan, yung tawag dito, napatagal naman ng memorize ko yung oras. Yung kabuuan, tawag doon. Wala nakaalala talaga. Wala nakakaalala sa atin. Yung kabuuan, yung naririnig ng lahat, nalalaman ng lahat. Yun nga, social media, Facebook, social media, alam ng lahat yan. Public, yun mga kapatid, public. Naku rin ang sumagot sa tanong ko. Naka-public mga kapatid. Alam mo ibig sabihin ng public? Buong publiko nakakarinig, nakakaalam. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-public ng isang bagay, ay humanda ka, kailangan siguraduhin mo na totoo mga kapatid. Dahil pag nagsisinungaling ka, yari ka. Kahit yung mga sinungaling na nagpapatupad ng batas, pinagdidiinan nila katotohanan. Pero biktima ako kapatid ng batas na yan. Sinasabi ko sa inyo. Kung sino ang unang magsumbong sa batas, yun ang kanilang paniniwalaan, mga kapatid. Totoo yan. Dahil naranasan ko. Basta nauna kang magsumbong sa batas, ikaw ang paniniwalaan. At mayroon akong ebidensya dyan, mga kapatid. Dahil sa akin mismo mo nangyayari yan. At kasalukuyan pa yan ang nangyayari, mga kapatid. Unahan lang eh, ang pagdidimanda, ganun pala. Unahan lang. Pag nauna ka, eh, sabi sa Ilocano, aywanan na ka kay batas. No, sikat umuna, sabi reklamo. Wala kang katwiran. Ikaw na inireklamo, wala kang katwiran. Yun ang nangyayari, mga kapatid. Kahit pa imbestigahan nyo, sinasabi ko. Ang tawag dito, babanggit ko lang. Tayo ay nasa public. Nakapubliko ito mga kapatid.
At alam kong ito makakarating sa lahat. Ganyan ang nangyayari, mga kapatid, sa mga sinusugo ng ating Ama. Lahat ng kahirapan, lahat ng mga kalukuhan, ng mga kumukontra sa utos ng Ama, babangga yan sa Kanya. Lahat ng mga mali, babangga yan sa sinugo ng Ama. Lahat ng hindi tama, babangga yan. Dahil paano ka makapangaral kung hindi mo mararanasan at makikita yung kamalian, mga kapatid? Kaya lahat ng mali, nakita ko. At lahat ng tama, ipinakita sa akin ng Ama. Kaya nandito ako sa harapan ninyo para sabihin sa inyo ang tama. At ipangaral din na huwag gawin ang mali, mga kapatid. Dahil yung paggawa ng tama, nandun. Ang ating Ama nagbabantay, umaalalay sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Napawang tama ang pagsunod na ginagawa sa Kanyang mga utos, mga kapatid. Asan na tayo? Sa number 3 na tayo. Yun, mga kapatid, hindi pa kasi ako nakakita. Itong edad kong ito, 58 na ko. Sa Mayo, sa May 4, mga kapatid, 58 na ako. Hindi pa ako nakakita ng mayaman na sumusunod sa buong kautusan. Kahit katulad kong dukha, mga kapatid, hindi pa ako nakakita. Dahil kung may nakita na ako, kasama ko na sana yun. Diba? Kabunsot ko palagi yun. Pag nakakita ako ng gano'n. Hindi yun hiwalay sa akin. Pag mayroong tao na nakita ko na sumusunod sa buong kautusan mo, matatakot siya na humiwalay sa akin. Dahil akong pintuan, mga kapatid, na ginawa ng Ama patungo sa langit. Huwag kang hiwalay sa pinto, mga kapatid. Dahil hindi ka makakapasok pag humiwalay ka sa pinto. Napakarami pa mga bagay, mga kapatid, na dapat ninyo malaman. Kailangan ninyo itong tutukan. 9 na taon, yung unang bugso ng pagtuturo, mga kapatid. Ewan ko kung ilang taon ito, ikalawang bugso. Kung iti tatapusin, dahil ang araw ay paikli ni kanang Ama, baka hindi tayo makarating ng ikatlong bugso, mga kapatid. 2 o 3 lang ang bilang, mga kapatid. Sa 2 o 3 pagsuway, huwag mo nang pansinin. Hayaan mo na. Ngayon, dahil sa mga hinirang, ay paikliin yung mga araw, mga kapatid. Kaya malamang sa malamang na hindi ito abot ng ikatlong bugso, mga kapatid. Sana yung iba na nakakapanood dito ay magkaroon na rin ng kusang pagkilos. Sabi ng ating Ama, huwag tayong sumulad sa kabayo na kailangan pagtalian yung uso para kung saan mo gustong ipadaanin ay doon pupunta. Alam mo yung kalinghagang yung mga kapatid. Huwag tayong sumulad sa kabayo na kailangan ay may nasa nguso, nasa bibig yung kanyang pinakapreno o yung kanyang rinda para tayo ay pwede niyang pahintuin na bigla. Ibig sabihin ng mga kapatid, yung preno ng kabayo o yung pinakamanibela ng kabayo na nasa bibig, ibig sabihin yan, eh,
wag na sanang dumating sa punto na bibigyan tayo ng ating Ama ng karamdaman na mabigat bago tayo sumunod. Dahil yung mabigat na karamdaman, mga kapatid, yung maramdaman mo na ikaw ay magtitit-titit dahil naranasan ko yung mga kapatid. Wala kang ibang laman ng isip kundi ang Ama sa langit. So, ikaw ay nagtitit. At may isip mo, tatanungin mo, ang bilis ng takbo ng isip mo yan, tatanungin mo yung isip mo, ano ang pagkakamali ko, bakit ako'y maagang magiging ganito, bakit ako'y maagang aalisin ng Ama dito sa lupa. Alam niyo mga kapatid, yung pakiramdam nung nagtitip-tipit yung malapit na mamatay. Yung buong katawan mo mamamanhid, walang pakiramdam. Tapos yung paghinga mo mga kapatid, pag huminga ka ng sabi nun, exhale, anong tawag mo isa pa? Inhale, ganun. Yung exhale, palabas ata yun eh. Yung palabas na paghinga, pag hindi mo kinontrol na papasukin uli, yung hinga mo, tuloy-tuloy, diretso, lagot yung hininga mo mga kapatid. Ganyan yung buwan, yung nagtitilit. Pag inhale, pag humigop ka ng hinga mo, pag hindi mo ibinalik, patay ka. Yun yung pakiramdam nung nagtitilit. Kaya yung nagtitilit mga kapatid, kung nakakita na kayo na habol yung hininga, tapos uhugutin yung hingang ganun, dire-diretso na. Pag hindi niya ibinalik yun, diretso. At may segundo yun mga kapatid. Pag ilang segundo at hindi mo yun inagawa mo, yung ibabalik-balik mo yung hininga mo kahit pakiramdam mo nahuhulog ka sa bubon na may kakapitan ka naman na ayaw mong kumapit. Ganun yung hinga mo doon mga kapatid. Pag papasok, dire-diretso yan. Pag hindi mo kontrolin, pag di ka marunong mag-control ng hininga mo, paglabas, dire-diretso rin yun. Titigas yung tiyan mo na wala kang maigalaw sa katawan mo. Kahit daliri mo, hindi mo maigalaw dahil ang pakaramdam mo sa katawan mo, para kang nakasiminto. Pakaramdam mo manhid na manhid ka. Na yung isip mo lang ang buhay, gumagalaw, isip mo lang. Nakita nung doktor na ganun nangyayari sa akin. Binulong niya sa akin. Huwag mong ipahintulot. Na magdiri-diretso yung inhale mo, o magdiri-diretso yung exhale mo. Yung, kinuntra ko talaga. Pagdating doon sa medyo kakalagitnaan ng hininga ko, ibabalik ko. Ilang segundo na pa ganun. Ayun, biglang pakaramdam ko uminit yung katawan ko. Maramdaman ko yung mga kapatid. Yan experience ko lang mga kapatid. At doon ako nangako sa ating Ama. Doon ako nangako sa kanya. Kilala mo, Ama, ang utos mo sa akin. At tinigagawin ko. Yan panangako sa ating Ama. At pinakilala niya lahat. Nagbigay siya ng tao na nagturo sa akin kung paano magbasa ng Biblia. Nagutos siya ng tao. Tinuro niya sa akin lahat kung paano basahin ng Biblia. Dahil grade 4 lang ako mga kapatid. Hindi ako marunong specialist. Hindi ko kabisado pala nagbasa. Lalo na pag English, mga kapatid. Kaya may nagturo sa akin, o kung buhay pa sila, mga kapatid. Sana buhay pa rin. Dito nga, mga kapatid, naibahagi ko lang sa inyo yun, dahil karanasan ko. Dito nga sa atin, bawal ang sinungaling. Lahat ng naranasan ko, malalaman nyo, mga kapatid. At lahat ng nalalaman ko, malalaman din nyo. Basta huwag kayo magsasawang tumutok sa programang ito at sa Facebook account ko. Tama ba yun? Facebook account. O, andun lahat mga kapatid. Malalaman nyo lahat doon. Ito pa mga kapatid, ito kasi ang isang dahilan eh. Kaya ang tao ay ang tao ay nagkakaroon ng malaking kasalanan sa tao, sa Ama. Yung nakasulat dito sa ito magbasa tayo na naman ng ilang bahagi ng ilang minuto na tayo.
bahagi ng, okay, ilang bahagi ng 10 utos mga kapatid. Ay, kung subaybay kayo sa account ko mga kapatid, may dalawa na akong binigay. Isa dun sa photo, ay tatlo na pala. Dalawa dun sa reel, at isa dun sa photo. Tatlo na, maaga-aga. Tatlo na yung naibahagi ko sa inyo. Ngayon, bahagi ng 10 utos na naman mga kapatid. Exodo 20, 12, 13 hanggang 17. 12, 13 hanggang 17 ng Exodo 20. Napakahalaga nito mga kapatid. Dahil hindi ko nito pagkakaabalahang ulit-ulitin sa inyo kung ito hindi mahalaga mga kapatid. Kaligtasan ng bawat isa ang hinahagad natin dito. Hindi pera, hindi income. Ang hanap natin dito, kaligtasan mga kapatid. Inuulit ko palagi sa inyo. Dahil alam naman natin na napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Kaya hindi uso dito yung income na yan mga kapatid. Ang isa lang natin dito na pagkukulan ng pansin sa mga susunod na araw, yung ikapu. Yun, dahil yun ay utos. Bahagi yun ng utos mga kapatid. Ano yung nabanggit natin kanina? Exodus 20, 13 hanggang 17. 12, 13 hanggang 17. Basahin na natin mga kapatid. Ito bahagi ng 10 utos. Pakatandaan nyo mabuti. Marami akong nakikita na hindi ito ginagawa mga kapatid. Baka lang nakakalimutan kaya inuulit-ulit natin. Ito na naman. Paalala na naman sa lahat. Hanggat marami ang nakikita kong hindi gumagawa nito mga kapatid. Patuloy akong magpapaalala sa inyo. Basahin na natin Exodo 23, 12, 13 hanggang 17. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Okay yun, dahil nakasulat. Upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sino yung hindi gumagalang sa magulang at ina? Sa 13, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Alam niyo mga kapatid yung pangangalunya. Huwag kang makikiapid. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Mga kapatid, huwag mong hahangadin na kunin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Gaya nung nabanggit ko mga kapatid na ito mga binasa natin na batas ng ating na utos niya. Marami akong nakikita na ito ay ginagawa ng karamihan, bata man o matanda. Dahil nga doon, sa mga ganong aking naobserbahan, kaya naulit-ulit natin. Naulit ko na naman, baka langka po ito ay nakakalimutan, kaya tayo naman ay walang hinto sa pagpapaalala. Dahil ang pagpapaalala ay gamot, taong nakakalimot. Yun yung mga kasabihan, mga kapatid. At yun ay tunay. Tunay talaga yun. Pag nakakalimot, paalalahanan. Dahil utos yun sa banal na kasulatan, tayo ay magpaalalahanan sa isa't isa.
Ngayon, baka sabihin ninyo naman, ay wala yan. Exodo 20, yan ay lumang tipan. Yan yung paniniwala ng iba. Dahil linason na yung mga iba na relihiyoso, kuno sila, pero hindi sila naniniwala sa 10 utos. Ay yung 10 utos, ang bahagi, ang napakalaking bahagi ng relihiyon mga kapatid. Walang kwenta ang relihiyon mo kung wala sa iyo ang 10 utos. Dahil ang isang relihiyon ay nabubuo ng utos na mula sa ating Ama. Hindi utos na mula sa tao mga kapatid. Utos na mula sa ating Ama. Yun ang bumubuo sa isang relihiyon o pananampalataya. Yung utos ng ating Ama. Kung ang iyong relihiyon na pananampalataya ay wala ang utos ng ating Ama, yan ay walang kwenta mga kapatid. Na, mauuwi lang yan sa wala. Masabi ko sa inyo yung totoo. Yun, sa mga nakikinig dyan na magsasabi, dahil alam ko na marami ang hindi naniniwala sa sinasabi ng karamihan na lumang tipan daw. Simula Genesis hanggang sa kay Malakyas, yun nandun yung panghuling payo kay Malakyas, yun daw ay lumang tipan. Ngayon, sa mga nagsasabi na ito ay lumang tipan, tingnan nga natin kung hindi nakaabot doon sa sinasabi ninyong bagong tipan na simula Mateo hanggang Apokalipsis, yan ay bagong tipan para sa inyo mga kapatid. Basahin natin Mateo 5:21. Tingnan natin mga kapatid. Matthew 5:21. Ito na. Natandaan nyo mga kapatid yung mga nabasa natin kanina na bahagi ng 10 utos. Ito, basahin natin yung Matthew 5:21. Basahin na kagad. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapa sa panganib sa kahatulan. Nakita nyo, huwag kang papatay. Hindi ata ito alam ng mga pangulo, mga kapatid. Lalo yung ex-president natin. Hindi ko lang sure kung ilang libo yung pinapatay niya. Dahil kung hindi talaga pinapatay yun, eh, bakit nangamatay? Sa sa loob ng kanyang panunungkulan. Diba? Biro mo ilang libo. Ay utos huwag papatay. Yung mga tao na namumuno at lumalabag sa utos ng ating Ama. Ano sa tingin ninyo mga kapatid, yung mga ganun. Kayo na lang ang magpasya mga kapatid pag nakakita kayo ng mga taong kung anong klase sila. Sila ba'y makadiyos o makaano? Dahil dalawa lang ang klase ng tao sa mundo mga kapatid. Masama at mabuti. Yung mabuti, napakahirap hanapin mga kapatid. Napakahirap. Pero yung masama, napakarami. Lumabas ka lang ng kalsada ng bahay mo, kita mo lahat. Obserbaran mo kung merong tumutupad ng buong kautusan. Doon pa tayo sa Matthew 19:16 hanggang 19. Matthew 19:16 hanggang 19. Abante. 19:16 hanggang 19.
Kuha nyo na. So, basahin na natin mga kapatid. Matthew 19:16 hanggang 19. O, tingnan nyo mga kapatid, yung nagsasabi dyan na sa lumang tipan lang natin yung binasa. Dito sa Mateo 19 na tayo. 16 hanggang 17, basahin na natin. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tanong yan ng isang mamamayan kay sa ating Panginoong si Isa no nandito kayo sa lupa. At sinabi sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. At sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kita niyo mga kapatid, ayun palang utos na mula doon sa Exodo na sinasabi ng karamihan na lumang tipan, aba ay nakarating pala hanggang dito sa sinasabi rin nila na bagong tipan. Ngayon, bakit ito ay hindi ginaganap, mga kapatid? Bakit ito ay hindi tinutupad? Saan kayo nakakita ng tumutupad ng ganito, mga kapatid, ng 10 utos? I-comment nyo mga kapatid kung nakakita kayo ng ganito. Kung may gumaganap ng ganito mga kapatid, tunay ko siyang kapatid. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. At sana may napulot kayong aral sa araw at oras na ito mga kapatid. Muli tayo magkikita-kita sa ganito ring oras at araw. Unang Sabat na mga kapatid yan magkikita-kita muli sa April ay May, anong pizza yun? May 2. Hindi tayo magkikita-kita dito mga kapatid. Pero sa araw-araw, makikita nyo ko, basta bantayan nyo ang aking Facebook page. Nandun ako palagi mga kapatid. Dito lang kasi medyo matagal yung ating banding pag ganitong araw dito sa aming bahay, Dalanginan. Ngayon mga kapatid, di ko nabanggit ata kanina na April 25 tayo, huling Sabado na tayo mga kapatid ngayon sa buwan ng Abril 2025. Yan mga kapatid, sa inyong lahat na nakinig at sumusubaybay sa palatuntunan ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa ng ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan nyo pa ang mga patutuo mga kapatid dahil kailangan tayo. Pagpagalang halaga ng Moises at pagpatulang dalawa tatlong saksi ay namatay ng walang halaga. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Isa ay bawang tapat at totoo na nasa aming gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi ayon sa kalooban at pagbubukas ng Ama sa langit. Kami nagkakatiwalaan at sinulong sa Panginoong Isa sa gawain at kasamang pag-aisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises. Na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon si Isa o Ama ay magtitipid sa inyo ng isang ng
sa lahat ng mga bagay na iniipapalitan. At manalangin na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay uusarin mo sa gitna ng bayan. Salamat.